At nandito naman ngayon tayo, Jeff, no, sa DOH Bicol at mga lokal na pamahalaan sa rehiyon, patuloy ang post-typhoon health response matapos ang pananalasa ng bagyong Opong. Isa ang Bicol sa matinding tinamaan ng bagyo. Kamusta natin ang post-typhoon health response dyan sa lugar na yan? Meron tayong special report mula kay Denise Bobis. Denise, kamusta na ang nangyayari dyan sa Kabikulan? Ayan. So agad na nagpakilos ang DOH Bicol katuwang ang mga lokal na pamahalaan ng Health Emergency Response Teams upang makapagbigay ng agarang tulong medikal sa mga apektadong lugar matapos na maramdaman ang epekto ng bagyong Opong. Kasabay nito, ipinamamahagi ang mga gamot, surgical mask, hygiene kit at iba pang health commodities sa mga evacuation centers. Bahagi rin ng aksyon ang patuloy na pagbibigay ng malinis na tubig upang maiwasan ang mga sakit gaya ng diarrhea at leptospirosis. Ayon sa DOH Bicol, nananatiling sapat ang supply ng gamot at health logistics sa rehiyon. Panoorin ang mensahe ni DOH Bicol OIC Regional Director Dr. Rosa Maria Birempilio tungkol sa sitwasyon sa Masbate na isa sa nasalanta ng bagyong Opong. Mga langilan na pong mga evacuation centers ang nagdecamp sa lalawigan ng Masbate. Ang mga natitira na lang po ngayon ay yung mga nasiraan ng bahay sa ating mga evacuation centers. Mayroon po tayong 15 na DTTB na nasa lalawigan ng Masbate at 199 na nurses. Sila po ay tumutulong sa mga organic LGU health workers para pangalagaan ang kalusugan ng ating mga naapektuhan ng bagyong Opong. Ang mga naapektuhan ng bagyo na kumonsulta sa pinakamalapit na health center para po maagapan ang inyong karamdaman. Yes, no? So nakita natin, Denise, balita ko ay lilipad daw kayo papunta saan? Mukhang kasi isa sa mga pinaka-tinamaan ng Opong ang ating Bicol region. Bigyan nyo nga kami, Denise, ng outlook ninyo. Saan kayo pupunta? Ba't kayo pupunta doon? Balita ko, mapapa-helicopter pa yata kayo. Anong balita doon, Denise? Yes po, ASEC. So sa kasalukuyan po ay handa na pong pupunta sa probinsya ng Masbate ang ating team mula sa DOH Bicol CHD upang i-monitor po ang sitwasyon on-site at magbigay po ng mga iba't ibang health commodities on the ground para sa ating mga nasalanta ng bagyong Opong. Lalo na po ang probinsya ng Masbate ay isa sa pinaka natamaan o naapektado ng bagyong Opong. Denise, anong halimbawa, yan nakikita namin sa video namin yung mga timba tsaka yung mga tinatawag na health commodities. Anong halimbawa nung mga laman nung ipapadala natin? No? So tama yung pagkarinig namin ni Jeff, no? Papunta kayo ngayon ng Masbate anytime now. Lilipad, sabihin nyo lang kung palipad na kayo, baka mamaya hino-hold namin kayo. Pero ano yung mga dadalhin natin doon sa Masbate? Yes po, ASEC. So ang mga laman po, mga bit-bit po nating mga health commodities ay mga hygiene kits at surgical mask at iba pa pong health commodities na kailangan po ng ating mga kababayan sa Masbate. Ayun, oo. Ito bang Masbate, I'm sure, Denise, no, kayo ay mag-helicopter, yan ay para mas mabilis po, no, mga kababayan, na maihatid po ang tulong mula sa Department of Health, no. Pero Denise, meron ka bang info, no, na kung ito bang papunta sa Masbate, kapag ikaw ay by land travel, ay mahihirapan tayo, kaya tayo ay nagdesisyon na by air na para mas mabilis talaga ang tulong? Yes po, ASEC. Sa katunayan nga po ay kasama ko po ngayon dito ang head ng ating Provincial DOH Office of Masbate na si Dr. Mildred Llanes para bigyan po tayo ng kadagdagang impormasyon tungkol sa ating response sa bagyong Opong. Doc? Yung sabi niyo na may hirapan, pwede po kasi may mga natumba po na mga puno, mga poste, so ongoing pa po kasi yung clearing doon. Kaya kung by land po, may nahihirapan po kasi meron pa pong mga possible na mga delays din po. Tsaka pwedeng delikado pa din po yung mga ibang areas.
Doc Mildred, kamusta po yung panahon ngayon dyan? Dahil nagsa-spot check na rin tayo kung ano yung kamusta. No? Kanina galing tayo sa Eastern Visayas, mukhang maaraw na at talagang nagdidecamp na sila. Dyan po ba sa Kabikulan, kamusta yung panahon? Dr. Mildred at Denise? Opo, nagdedecamp na din po paunti-unti sa Masbate po. Kumbaga, yung mga natitira na lang po, yung mga talagang affected yung mga bahay nila, tapos may mga ilan-ilan na may mga baha. Pero the rest po, nagdedekanta din po paunti-unti. Ano po uli ang laman ng timba? Yung kanina, Asek, pinapakita natin kulay green. Yes, yan. Ano po laman nun? Opo, usually po, yung hygiene kits po natin. So, meron pong mga toothbrush, mga sabon, alcohol, may sanitary napkins din po. Wow. Tapos, meron pa din niya pong mga iba pa na mga kasama po doon. Oo, kumpleto. Saka maganda yan, Asek, no? Very sustainable kasi maging yung timba. Ay, magagamit yan ng ating mga kababayan. Okay. Exactly, reusable yan. Tapos Doc, di ba meron tayong acronym lagi ko nakakalimutan, yung Campolas ba yun? Ano uli yung mga yun? Yun yung mga, yun yung palatandaan kung ano yung laman ng mga medical kits. Kung rundown sa amin, yung Campolas, Amoxiclav, something like that. Go ahead, Doc. Yung mga nakalagay sa Oo, di ba? Yung mga antibiotic, tama ba yun? Kung di ako nagkakamali, no? Amoxiclav, tapos meron yatang letter A, I forgot which antibiotics nga yata, no? Ayan. And then, ayan, no? Cotrimoxazole, yan, ito, binigyan na ako ng kodigo, Jeff. Campolas kasi, hindi, okay lang yan. Pero I'm sure alam rin kasi nila, Dr. Mildred, na nakapackage kasi yan na, Jeff, yung kasama dun sa ating Campolas kit, yung mga Cotrimoxazole, isa pong madalas na ginagamit na antibiotic, yung amoxicillin, mefenamic acid, paracetamol, oral rehydration salts para po dun sa ating pagtatae, no, na kailangan, ayaw kasi natin magkaroon ng dehydration. Lagundi para sa ubo at iba pang mga sintomas sa paghinga, vitamin A dahil importante rin ho yan sa ating infections at saka sa ating paningin. Tapos yung skin ointment. Habol tanong ko lang, Dr. Mildred, nabanggit kasi yung skin ointments, no, may mga reports ba na yung baha or yung pagtaas ng tubig nagiging sanhi ng pangangate ng balat at iba pa mga ganyang sintomas? Opo, may mga reports din po na ganun kasi siyempre po yung tubig baha po natin talagang, kumbaga, hindi naman talaga po siya malinis. So, nagpo-cause po talaga siya ng mga infection and yun nga, sana hindi naman po mag-cause ng leptospirosis. Pero actually po, sa Masbate po kasi, mangilan-ilan na lang po talaga yung baha. Hindi lang talaga po sa usually mga areas na binabaha. Pero ang pinaka-main problem po kasi, kaya talagang, kumbaga, nagkaroon din mga evacuation kasi malakas po kasi yung hangin talaga. So kung mapapansin po natin yung mga damages po is more of yung mga bubong, mga natumba ng poste, mga natumba na puno. Pero yung baha po, hindi po talaga siya ganun ka, yung mapapansin po natin sa mga nakita po dun sa mga areas. So Jeff, mukhang napapansin natin, no, nakadalawang region na tayo. Mukhang ganoon ngayong characteristics ni Opong, no. Hindi siya masyadong maulan pero hangin yung naging kalaban dito. Ayan. O sige Denise, extra ka na para baka mamaya nade-delay namin yung lipad ninyo papunta sa Masbate. Go ahead Denise, extra na. Maraming salamat po, Asek, Albert at Sir Jeff at kay Doc Mildred po. So sa kabila po ng pinsalang iniwan ng Bagyong Opong, nananatili ang koordinasyon ng DOH Bicol at ng mga lokal na pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan at kalusugan ng mga mamamayan. Mula dito sa DOH Bicol CHT Legazpi City, Albay, Maite Denise Bobis, nag-uulat. Balik sa inyo, Asek Albert at Sir Jeff. Maraming salamat Denise at ingat kayo ha!